Sa gilid ng isang liblib na kagubatan, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng matatangkad na puno, naninirahan si Nero, isang lalaking kakaiba sa lahat. Sa unang sulyap, siya ay isang ordinaryong tao, matangkad, may mapanuring mata at katawan na akma sa pagkatao. Ngunit sa ilalim ng kanyang balikat, mula sa baywang pababa, ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging isang malakas at makinis na ahas. Ang kanyang balat sa kalahating katawan ay may makintab na kaliskis na kumikislap sa liwanag na parang binuo ng mismong gabi at araw. Sa bawat galaw ni Nero, ramdam ang kakaibang kapangyarihan na dulot ng lahi ng ahas na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang bawat hakbang, bawat ikot ng kanyang buntot ay may tunog ng bulong na animoy bumabalot sa hangin. Hindi siya ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na hayop. Siya ay nasa pagitan ng dalawang mundo at ang kanyang puso ay tila nahahati sa parehong kawalan at pangarap ng kalikasan. Lumaki si Nero sa piling ng kanyang ina, isang babaeng may lahing tao, ngunit bihira siyang makita ng iba. Ang kanilang maliit na kubo ay nakatago sa mga sanga at ugat ng gubat, kung saan ang katahimikan ay naging kasama niya sa bawat araw. Dito niya natutunan ang mga lihim ng kagubatan, ang mga halamang may kapangyarihan, ang paggalaw ng hangin na tila may sariling buhay, at ang mga hayop na nagtatago sa dilim. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang kanyang sarili, ang lahing hindi karaniwan, ang katawan na nagtataglay ng kapangyarihang hindi maintindihan ng iba. Sa tuwing sasalubungin siya ng buwan, ang kanyang mata ay kumikislap na parang apoy sa dilim. Ramdam niya ang tawag ng lahi ng ahas sa kanyang puso, isang tawag na puno ng pangako at panganib. Madalas siyang tumayo sa gilid ng ilog, tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon at natututo sa bawat galaw ng kanyang sariling katawan. Ang bawat pagkislot ng kaliskis ay nagiging alaala ng kanyang pinagdaanan. Ang mga araw na siya ay tinanggihan ng ibang tao, ang mga gabi na siya ay natutulog na may pangambang baka siya ay hindi maintindihan, at ang mga sandaling siya lamang at ang kagubatan ang kanyang kasama. Ngunit hindi lamang katahimikan ang bumabalot sa kanya. Sa malalim ng gubat, may mga nilalang na nagbabantay sa balanse ng mundo, mga engkanto at halimaw na nagmamasid sa bawat galaw ng nilikha. At si Nero, sa kabila ng kanyang kabataan, ay unti-unting maramdaman ang pagdating ng isang pagbabago. Isang pangyayaring maglalagay sa kanya sa gitna ng isang digmaan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang mga araw ay lumilipas, at habang siya ay naglalakad sa gilid ng ilog, may pakiramdam siya na may mga mata sa likod ng mga puno na nakamasid. Ang hangin ay tila may dalang babala, at ang tunog ng mga hayop ay may kakaibang ritmo na umaakma sa tibok ng kanyang puso. Si Nero ay hindi simpleng nilalang lamang. Siya ay tanda ng isang kaharian ng lihim, at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, mas lumalapit siya sa kaalaman ng kanyang kapalaran. Isang kapalaran na magpapabago sa mundo sa paraang hindi niya inaasahan. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay buong buo sa kalangitan, naramdaman niya ang unang tunay na pag-usisa sa kanyang kakayahan. Isang lihim na kaloob ng kanyang lahi, isang kapangyarihang maaaring magligtas o magwasak. Sa gitna ng katahimikan, tumigil siya sa tabi ng ilog at pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Marahan niyang iniikot ang kanyang kalahating katawan, at sa isang iglap na pagtanto niya, ang kanyang buhay ay hindi na magiging karaniwan. Ang mundo ng mga tao, ang mundo ng mga nilalang, at ang mundo ng lahi ng ahas, lahat ay magkakaugnay sa kanya ngayon. At si Nero, sa murang edad, ay natutunang yakapin ang sarili niya, handa na sa isang paglalakbay na puno ng lihim, panganib, at kapangyarihan na walang ibang makakaunawa. Sa bawat pag-ikot ng araw, mas lumalalim ang pagkakaunawa ni Nero sa kanyang kakaibang kalagayan. Hindi na sapat ang katahimikan ng gubat, ramdam niya ang mga matang nagmamasid mula sa dilim, at naririnig niya ang mga bulong ng mga nilalang na hindi karaniwan. Ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay may kasamang alingaungaw ng misteryo, parang bawat puno at bato ay may sariling lihim na iniingatan. Isang hapon habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa tubig. Ang reflection niya ay bahagyang nagbago. Ang mga mata ng kanyang imahe ay kumikislap ng mas matingkad. At sa ilalim ng tubig, tila may hugis na sinusundan siya. Napalingon siya
Ngunit wala siyang nakita kundi ang mga anino ng puno at ang dahan-dahang humuhulog na dahon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat at ang pakiramdam ng presensya ng ibang nilalang ay hindi na maikakaila. Isa itong babala. Ang kagubatan ay hindi lamang tahanan niya. Ito rin ay isang lugar kung saan ang batas ng tao at ng mga nilalang ay magkasalungat. At si Nero, sa kabila ng kanyang lakas at katalinuhan, ay natutunang ang bawat galaw ay may kasamang panganib. Hindi naglaon, narinig niya ang mahihinang hakbang sa likod ng mga punong kahoy. Ang tunog ay parang bulong ng lupa, mabagal ngunit may tiyak na direksyon. Pinilit niyang itago ang kanyang katawan sa lilim ng mga sanga, pinapakinggan ang bawat galaw. At sa gitna ng katahimikan, isang nilalang ang unti-unting lumitaw. Isang halimaw na may mata na parang nagliliyab sa dilim at katawan na tila pinaghalo ang tao at ibon. Hindi ito basta-basta makakalimutan. Si Nero, sa kabila ng takot, ay nanatiling matatag. Alam niya na sa kanyang lahi ay may kakayahang labanan ang mga nilalang na nagtatangkang manakot. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang kanyang kalahating katawan na parang ahas, mabilis at maayos na pumalo sa nilalang. Ngunit bago niya lubos itong matamaan, ang halimaw ay nawala sa dilim para bang sinipsip ng kagubatan. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng kakaibang bakas sa kanyang isipan. Hindi lamang siya nagtataglay ng kapangyarihan, ngunit siya rin ay bahagi ng isang mundo na puno ng lihim at panganib. Natutunan niya na sa kanyang kaharian ng kagubatan, ang bawat nilalang ay may sariling layunin at ang bawat kilos ay may kaakibat na kapangyarihan. Mula noon, naging mas maingat si Nero. Sa bawat gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, iniisip niya ang kanyang sarili, ang lahing ahas na dumadaloy sa kanya, ang mundo ng tao na hindi niya ganap na maunawaan, at ang mga nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang kanyang puso ay puno ng tanong. Sino siya sa gitna ng dalawang mundo? Ano ang kanyang lugar sa mundong ito? Ngunit bago niya masagot ang mga tanong na iyon, naramdaman niya ang unang totoong pagtawag mula sa kanyang lahi. Isang halimaw na hindi niya nakita ang lumapit sa kanya sa anyo ng isang ahas, nagtataglay ng parehong mga kaliskis at kapangyarihan. Ang nilalang ay hindi agresibo, sa halip tila may dala itong mensahe, isang babala at isang paanyaya. Ang oras ay darating, bulong ng nilalang sa malamig na hangin, na kailangan mong pumili, ang mundong iniwan mo o ang kapangyarihang ipinanganak sa iyo. Si Nero, nakatayo sa gilid ng ilog, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ang buwan ay unti-unting sumisilip sa likod ng mga ulap, at sa bawat silahis ng liwanag, mas lumalabas ang makintab na kaliskis sa kanyang katawan. Alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging karaniwan. At sa gabing iyon, isang bagong yugto ng kanyang paglalakbay ang nagsimula. Ang pagtuklas sa kapangyarihan ng kanyang lahi at ang paghaharap sa mga panganib ng mundong hindi niya ganap na naiintindihan. Hindi naglaon, unti-unting naramdaman ni Nero ang pagbabago sa buong gubat. Ang mga punong kahoy ay hindi na lamang tahimik na saksi ng kanyang paglaki, kundi tila nagbabantay at nagbubulong sa kanya ng lihim. Ang mga dahon ay kumikislap sa sinag ng araw na parang may sariling liwanag, at ang hangin ay may tunog na animoy may daladalang babala. Isang araw habang siya ay naglalakad sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, natagpuan niya ang isang kakaibang liwasan. Sa gitna nito, may mga bato na nakaayos sa anyo ng isang lumang simbolo, parang palatandaan ng isang sagradong lugar. Ramdam niya ang malamig na enerhiya na bumabalot sa paligid. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi ito takot. Ito ay pakiramdam ng pag-usisa at pagkilala sa sarili. Dito niya nakilala ang unang tagapagbantay. Isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit ang kanyang balat ay may kaliskis and ang mga mata ay parang naglalagablab sa dilim. Ang nilalang ay hindi nagsalita. Sa halip, nagpakita lamang ng isang galaw na nag-anyaya kay Nero na sumunod. Hindi siya takot, sapagkat sa kaloob-looban niya, alam niyang may connection sila sa kanyang lahi. Dinala siya ng tagapagbantay sa isang lihim na kuweba na puno ng mga sinaunang ukit sa mga dingding. Iyang mga ukit ay naglalarawan ng mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, mga nilalang na gaya niya na may tungkulin sa balanse ng mundo. Habang pinagmamasdan niya ang mga larawan, ramdam niya ang lalim ng kanyang pinagmulan. Ang lahi ng ahas na dumadaloy sa kanya ay may kasaysayan,
may mga tagapagbantay at may misyon sa mundong ito. Ang bawat hakbang mo sa gubat, bulong ng tagapagbantay, ay may kahulugan. Ang iyong lahi ay hindi basta-basta. Ikaw ay ipinanganak para sa isang tungkulin na mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Si Nero, bagaman nabighani, ay may halong kaba. Paano niya malalaman ang tunay niyang kakayahan? At paano niya matutuklasan ang mga panganib na nagbabalak sa gubat? Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng mas malalim, naramdaman niya ang presensya ng iba pang mga nilalang. Isa-isang lumitaw sa dilim, mga nilalang na parang halo ng tao at hayop, may pakpak, may kaliskis, at may mga mata na nagliliyab sa dilim. Sila ang mga tagapagbantay ng kagubatan at sila ay nagmamasid sa kanya. Ang oras mo ay malapit nang dumating, wika ng isa sa kanila, isang nilalang na may katawan ng tao ngunit may buntot at mga kaliskis sa likod. Ang mundo ang tao at mundo ang nilalang ay magsasalubong dahil sa iyo. Ang kapangyarihan mo ay susi sa balanse ng lahat. Si Nero ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Sa kabila ng takot at pangamba, may pakiramdam siya ng lakas at determinasyon. Hindi na siya simpleng nilalang. Siya ay tanda ng pagbabago, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Lumipas ang mga araw at sa bawat gabi, ang mga tagapagbantay ay nagturo sa kanya ng mga lihim ng kagubatan. Paano maramdaman ang enerhiya ng kalikasan? Paano gamitin ang kalahating katawan niya upang makagalaw ng mabilis at tahimik? At paano makipag-ugnayan sa iba pang mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan? Ngunit sa bawat aral, may paalala rin silang laging sinasabi. Ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa lahat, sa mundo ng tao at mundo ng nilalang. Sa isang gabi, habang nakatayo siya sa gilid ng kuweba, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng ilog, naramdaman niya ang pagdating ng isang bagong panganib. Hindi ito halimaw o engkanto na nakita niya noon. Ito ay mas malakas, mas matalino at mas mapanganib. At sa gabing iyon, alam ni Nero na ang kanyang pakikipagsapalaran ay magsisimula na. Isang laban na magpapakita sa kanya kung sino siya sa gitna ng dalawang mundo at kung paano niya gagamitin ang kapangyarihan ng lahi ng ahas na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang araw ay sumisilip sa mga tuktok ng puno nang maramdaman ni Nero ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang hangin ay tila nagbabadya ng panganib at ang bawat paggalaw ng mga dahon ay may kasamang kakaibang tunog, animoy mga paalala ng isang darating na bagyo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi sapat ang kanyang natutunan mula sa mga tagapagbantay. Ang susunod na hakbang ay dapat gawin at siya ay hindi na pwedeng magatubili. Sa gilid ng ilog, naglakad siya ng maingat, pinapakinggan ang bawat tunog, ang malumanay na agos ng tubig, ang huni ng mga ibon, at ang malalayong kaluskos ng mga sanga. Ngunit sa likod ng katahimikan, may kakaibang presensya na unti-unting lumalapit. Hindi ito karaniwang nilalang. Mas malaki, mas malakas, at may aura ng kasamaan. Biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang nilalang na may katawan na parang halimaw, ngunit may ulo na may tatlong mata. Ang kaliskis nito ay kumikislap sa dilim, at ang bawat galaw nito ay nagiiwan ng bakas sa lupa. Si Nero, bagaman may kaba, ay hindi umatras. Alam niya na ito ang unang pagsubok sa kanya, isang pagsubok na magtatakda kung paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan. Agad niyang ipinakita ang likas na kakayahan ng kalahating katawan niyang ahas. Ang kanyang buntot ay mabilis na gumalaw, nagpapalabas ng alon ng enerhiya sa paligid, habang ang kanyang mga kamay ay handang humawak o humagis ng mga bato kung kinakailangan. Ngunit ang halimaw ay mabilis at matalino. Bawat galaw ni Nero ay sinusundan at bawat hakbang ay sinasalamin ng nilalang. Sa gitna ng laban, naramdaman ni Nero ang kakaibang koneksyon sa kanyang lahi. Ang mga kaliskis na bumabalot sa kanyang katawan ay parang may sariling buhay, nag-iilaw sa dilim at nagbibigay ng lakas sa kanya. Ang mga tagapagbantay na nakita niya sa kuweba ay unti-unting pumapasok sa kanyang alaala. Ang mga aral sa pakiramdam ng enerhiya, sa paggalaw ng kalikasan at sa pagkilala sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Sa isang iglap, napansin ni Nero ang isang kahinaan sa kalaban. Ang nilalang ay matalino, ngunit may halong kahinaan sa galaw na paulit-ulit.
Ginamit niya ito sa pamamagitan ng mabilis na pagliko at pag-ikot ng kanyang kalahating katawan na parang ahas na iligaw niya ang kalaban at sa isang mabilis na pag-atake na ilayo niya ito sa kanyang harapan. Ngunit bago niya tuluyang mapabagsak ang halimaw, naramdaman niya ang isang mas malakas na puwersa. Ang hangin ay tila nagbago, ang lupa ay kumikilos, at ang tunog ng kagubatan ay nagiging mas malakas. Ang halimaw ay hindi na lamang nagmumula sa gubat. May puwersa na sa likod nito, isang puwersang mas malakas at mas matalino kaysa sa inaasahan ni Nero. Dito niya natutunan ang unang mahalagang aral. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa lakas o bilis, kundi sa katalinuhan at pangunawa. Hindi sapat ang kanyang kakayahan bilang kalahating ahas. Kailangan niyang gamitin ang isip, damdamin at instinct ng kanyang lahi upang makalaya sa panganib. Sa wakas, sa pamamagitan ng kombinasyon ng likas niyang kapangyarihan at matalinong galaw, napalayas ni Nero ang halimaw. Ngunit alam niya na ito ay simula pa lamang. Ang unang pagsubok ay nagturo sa kanya ng kahinaan at lakas, at higit sa lahat, nagpabatid na may mas malalaking panganib na naghihintay sa kanyang landas. Sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa gilid ng ilog, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa tubig, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi na siya pwedeng bumalik sa dati niyang buhay. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang lahi at ang mundo ng mga nilalang, lahat ay nag-unite sa kanya. At sa bawat hakbang na tatahakin niya, mas magiging malinaw ang kanyang tungkulin. Mas malalantad ang ang kanyang kapalaran. Ang mga araw sa kagubatan ay tila nagiging mas mapanganib sa bawat hakbang ni Nero. Ang unang pagsubok ay nagturo sa kanya ng kahinaan ng kalaban, ngunit ang mga anino sa paligid ay unti-unting nagiging mas malinaw at mas malaki ang banta. Hindi na siya nag-iisa, may mga nilalang na lihim na nagmamasid sa kanya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang hamunin siya. Isang hapon, habang naglalakad sa gilid ng ilog na pinalilibutan ng matataas na puno, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Ang hangin ay may dalang kakaibang amoy, ang mga sanga ay parang may sariling galaw, at ang mga alon sa tubig ay kumikislap sa hindi pangkaraniwang liwanag. Sa unti-unting paglapit, lumitaw ang mga nilalang. 3 katawang kalahating tao, kalahating halimaw, bawat isa ay may kaliskis na kumikislap sa ilalim ng araw. Ikaw ang anak ng lahi ng ahas, wika ng isa. Ang tinig ay malamig at puno ng panghuhusga. Ang iyong pag-iral ay isang banta sa balanse ng mundo. Si Nero ay hindi umatras. Alam niya sa puso niya na ito ay hindi lamang simpleng panghihikayat. Ito ay paunang laban na susubok sa kanyang tapang at talino. Ang 3 nilalang ay mabilis at matalino. Ang bawat galaw nila ay may kasamang estratehiya. At sa bawat hakbang, tila sinusubukan nilang tuklasin ang kanyang kahinaan. Ngunit si Nero, sa kabila ng kaba, ay gumagamit ng lahat ng natutunan niya mula sa mga tagapagbantay. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng kanyang kalaban, iniisip ang bawat posibilidad, at ginamit ang kanyang kalahating katawan ng ahas upang mabilis na mailigaw at matalo ang isa sa kanila. Ang buntot niya ay parang ahas na pumapalo sa dilim, mabilis at tahimik, habang ang kanyang mga kamay at paa ay naglalakad sa lupa ng may husay. Ngunit hindi lamang ito laban ng lakas. Ito ay laban ng katalinuhan. Ang bawat kaaway ni Nero ay may sariling taktika, at ang bawat galaw ay may sariling kahinaan. Sa pamamagitan ng pagmamasid at pakiramdam sa enerhiya ng kalikasan, unti-unting natutunan ni Nero kung paano gamitin ang kanyang kalahating katawan upang makontrol ang laban. Sa gitna ng kagubatan, nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Ang 3 nilalang ay huminto at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pagtataka at paggalang. Hindi namin inasahan, wika ng isa, na ang anak ng lahi ng ahas ay may ganitong husay at talino. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang unang engkwentro, naramdaman ni Nero ang mas malakas na presensya mula sa malayo. Isang halimaw na mas malaki at mas matalino kaysa sa 3 nakaharap niya ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit sa halip na matakot, alam niya na ito ang susunod na hakbang. Isang mas malaking pagsubok na magtuturo sa kanya ng tunay na kapangyarihan ng kanyang lahi. Sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa gilid ng ilog at pinagmamasdan ang refleksyon ng buwan sa tubig, naalala niya ang sinabi ng tagapagbantay,
Ang oras mo ay darating. Ngayon ramdam niya na iyon ang oras. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa balanse ng buong mundo. Ng mundo ng tao, ng mundo ng nilalang, at ng lahi ng ahas na dumadaloy sa kanyang dugo. Si Nero ay hindi na bata, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi na lihim lamang. Ang susunod na laban ay mas malapit, at sa bawat galaw, bawat isip, at bawat desisyon, mas magiging malinaw kung sino siya at kung paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang mundo na kanyang kinikilala bilang tahanan. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Nero ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang bawat galaw ng kanyang kalahating katawan ay mas mabilis, mas maayos at mas tumpak. Ngunit higit sa lakas at bilis, naramdaman niya ang tawag ng kanyang pinagmulan. Isang boses na tila dumadaloy sa bawat hibla ng kanyang katawan. Sa gabing tahimik, naglakad siya patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang ilaw ng buwan ay halos hindi nakakaabot. Dito, sa gitna ng mga sinaunang puno, natagpuan niya ang isang kuweba na hindi niya dati napapansin. Ang pasukan nito ay natatakpan ng mga ugat at baging, tila pinoprotektahan ng kalikasan ang lihim na nakatago sa loob. Pumasok siya ng dahan-dahan, ramdam ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Sa loob, nakita niya ang mga ukit at simbolo na mas detalyado kaysa sa nakita niya sa unang kuweba. Ang mga larawan ay naglalarawan ng mga nilalang na kalahating tao, kalahating ahas, katulad niya, na may tungkulin sa balanseng pumapangalagaan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Habang pinagmamasdan niya ang mga ukit, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga kalaskis sa kanyang kalahating katawan ay kumikislap, at sa bawat galaw ng kanyang buntot, tila nagbubukas ang isang connection sa kanyang mga ninuno. Sa isang iglap, nakita niya ang mga alaala ng kanyang lahi, ang mga laban nila para sa balanse, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tagapagbantay, at ang mga lihim na kaalaman na itinatago sa kagubatan. Ikaw ang susi, bulong ng isang hindi nakikitang tinig, ang iyong lahi ay may tungkulin na hindi natapos. Ang kapangyarihan na dumadaloy sa iyo ay para sa balanse ng lahat, ngunit kailangan mo itong gamitin ng matalino. Si Nero, bagaman nabighani, ay may halong pag-aalinlangan. Paano niya magagamit ang kapangyarihang ito sa tama? Paano niya haharapin ang mas malalakas na kalaban na nagtatangkang sirain ang balanse? Ngunit bago pa man niya masagot ang mga tanong na ito, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa labas ng kuweba. Isang halimaw ang lumitaw, mas matalino at mas mabilis kaysa sa kahit sino mang nakaharap niya. Hindi ito karaniwang halimaw, ramdam niya ang matinding kaalaman noon at karanasan sa bawat galaw nito. Ang nilalang ay naglalayong subukan siya, hindi lamang sa lakas kundi sa isip at damdamin. Dito niya natutunan ang isa pang mahalagang aral. Ang kapangyarihan ay walang kabuluhan kung hindi nauunawaan ang pinagmulan nito. Ang kanyang lahi, ang kanyang kalikasan, at ang connection niya sa mga tagapagbantay ay susi upang matutunan kung paano labanan ang panganib at protektahan ang kagubatan. Habang humaharap sa halimaw, naramdaman niya ang unang pag-usbong ng tunay na kapangyarihan ng lahi ng ahas. Ang kanyang buntot ay kumikislap, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, at sa bawat galaw, ramdam niya ang lakas ng kanyang mga ninuno na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang laban na ito ay hindi lamang pisikal, ito ay laban para sa pagkilala sa sarili at pagtuklas ng kanyang tunay na kakayahan. Sa pagtatapos ng gabi, matapos ang unang engkwentro, nakatayo si Nero sa gilid ng kuweba, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng kagubatan. Alam niya na ang kanyang paglalakbay ay mas mahaba at mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. Ngunit sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tiwala sa sarili. Tiwala na sa kabila ng panganib, siya ay handa na tuklasin ang lahat ng lihim ng kanyang lahi at harapin ang anumang banta na darating. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Nero ang malalim na koneksyon sa mga tagapagbantay ng kagubatan. Hindi na lamang sila misteryosong nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Sila ay naging gabay niya, kaagapay sa bawat hakbang, at tagapagturo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kanyang lahi. Sang umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga sanga, dinala siya ng tagapagbantay na si Ael, isang nilalang na kalahating tao at kalahating ibon,
sa isang lihim na lawa na natatago sa gitna ng kagubatan. Ang tubig ay malinaw at kumikislap sa liwanag at sa bawat alon ramdam niya ang enerhiya ng kalikasan. Sa lugar na ito, wika ni Yael, maaari mong maramdaman ang kabuuang enerhiya ng mundo. Dito mo matututunan ang tunay na lakas ng iyong lahi. Si Nero ay lumapit sa lawa at tumingin sa sariling refleksyon. Ngunit sa halip na makita lamang ang kanyang mukha, nakita niya ang mga alaala ng kanyang lahi. Mga ninuno niyang kalahating ahas na nagbabantay sa balanse ng mundo. Mga laban na kanilang hinarap at ang mga lihim na aral na itinuro sa kanila ng kalikasan. Habang pinagmamasdan, naramdaman niya ang presensya ng isa pang tagapagbantay, isang nilalang na may balat na parang bato at lakas na matibay gaya ng bundok. Ang bawat galaw mo, bulong ng nilalang, ay may epekto sa mundo. Ang lakas mo ay hindi lamang para sa sarili mo. Kung gagamitin mo ito ng mali, maaaring masira ang balanse ng lahat. Sa gabing iyon pa rin, naglakad si Nero kasama ang mga tagapagbantay sa paligid ng kagubatan. Ipinakita nila sa kanya ang mga lihim na daanan, mga sagradong lugar, at mga nilalang na bihira lamang makita ng tao. Natutunan niya kung paano makiramdam sa enerhiya ng kalikasan, paano gamitin ang kanyang kalahating katawan upang makagalaw ng mabilis at tahimik, at paano makipag-ugnayan sa iba pang mga nilalang na may kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang paalala ang mga tagapagbantay na laging bumabalik sa kanya. Ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi lamang ito laban sa lakas, kundi laban sa isip at damdamin. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng kapahamakan hindi lamang sa kanya kundi sa buong mundo. Isang gabi, habang nakatayo siya sa tuktok ng isang mataas na puno, naramdaman ni Nero ang kakaibang presensya mula sa malayo. Ang hangin ay may dalang kakaibang amoy, at ang mga alon sa lawa sa ibaba ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Alam niya na ang bagong banta ay papalapit. Isang halimaw o nilalang na may kaugnayan sa kanyang lahi na magtutulak sa kanya sa susunod na pagsubok. Ngunit sa halip na matakot, ramdam niya ang lakas ng kanyang koneksyon sa mga tagapagbantay. Hindi siya nag-iisa. May mga nilalang sa kagubatan na handang gabayan siya, turuan siya, at protektahan siya sa bawat hakbang. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang buwan sa ibabaw ng kagubatan, napagtanto ni Nero na ang tunay na lakas ng kanyang lahi ay hindi lamang nasa katawan, kundi sa ugnayan niya sa mga nilalang at sa mundo sa paligid niya. At sa bawat hakbang na tatahakin niya mula ngayon, mas magiging malinaw ang kanyang tungkulin. Ang maging tulay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang, at gamitin ang kapangyarihan ng lahi ng ahas upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalakas ang pakiramdam ni Nero na may paparating na pagbabago. Hindi ito basta-basta banta lamang. Ramdam niya sa bawat galaw ng hangin at bawat bulong ng kagubatan na may malaking panganib na lalapit. Isang hamon na susubok sa lahat ng natutunan niya sa mga tagapagbantay. Isang gabi, habang nakatayo siya sa gilid ng lawa, nakita niya ang kakaibang liwanag mula sa kagubatan. Ang liwanag ay hindi galing sa buwan o bituin. Ito ay nagmumula sa isang nilalang na hindi niya pa nakita, isang halimaw na tila pinagsama ang karunungan at kasamaan ng maraming nilalang. Ang kanyang balat ay kumikislap sa kulay ng apoy, at sa bawat galaw nito, naglalabas ito ng tunog na animoy bumabalot sa hangin. Si Nero ay nakaramdam ng kaba, ngunit hindi siya umatras. Alam niya na ito ang pagkakataon upang subukan ang kanyang tunay na lakas. Ang halimaw ay mabilis at sa bawat galaw nito, tila sinusubukan ang isip, damdamin at kapangyarihan ni Nero. Hindi lamang ito laban ng pisikal, ito ay laban ng katalinuhan, instinct at pakiramdam ng mundo sa paligid. Sa unang engkwentro, pinilit ni Nero na gumamit ng kanyang kakayahan bilang kalahating ahas. Ang buntot niya ay mabilis na gumalaw, pinapalabas ang enerhiya sa paligid, habang ang kanyang mga kamay at paa ay handang humawak o humagis ng mga bato. Ngunit ang halimaw ay mabilis din, at tila alam nito ang bawat galaw niya bago pa man niya ito gawin. Napagtanto ni Nero na hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng natutunan niya mula sa mga tagapagbantay. Ang pakiramdam sa enerhiya ng kalikasan, ang ugnayan sa kagubatan at ang katalinuhan ng kanyang lahi. Sa bawat galaw,
Ginamit niya ang kaliskis sa kanyang kalahating katawan upang magbago ng direksyon at mailigaw ang halimaw. Ngunit ang laban ay hindi natapos sa isang iglap. Ang halimaw ay unti-unting lumalakas at bawat galaw nito ay naglalabas ng enerhiya na nagbabanta sa kagubatan mismo. Narinig ni Nero ang bulong ng mga puno, ang huni ng mga hayop at ang tunog ng tubig sa lawa. Lahat ay nagbabala na ang panganib ay mas malaki kaysa sa anumang naranasan niya. Dito niya natutunan ang isa pang mahalagang aral. Ang kapangyarihan ay may limitasyon at ang tunay na lakas ay nasusukat sa kakayahang makipag-ugnayan sa paligid. Sa pamamagitan ng pakiramdam sa enerhiya ng kagubatan, natutunan niyang gumalaw ng mas mabilis at mas maayos, nakikipag-coordinate sa bawat elemento sa paligid niya, mula sa hangin hanggang sa lupa at tubig. Sa wakas, sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw, katalinuhan at ugnayan sa kagubatan, nagawa niyang mailigaw at mapaalis ang halimaw. Ngunit alam niya sa puso niya na ito ay simula pa lamang. Ang panganib na ito ay nagpakita sa kanya ng limitasyon ng kanyang kapangyarihan at ng kakayahang kailangan niyang paunlarin upang protektahan ang mundo. Sa pagtatapos ng gabi, habang nakatayo sa gilid ng lawa at pinagmamasdan ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng tubig, napagtanto ni Nero na ang bawat laban ay hindi lamang para sa kanya. Ang bawat laban ay para sa balanse ng mundo, para sa mga tagapagbantay, at para sa lahi ng ahas na dumadaloy sa kanyang dugo. Ngunit sa kalooban niya may paniniwala at determinasyon. Handa siyang harapin ang anumang darating, at sa bawat hakbang, mas magiging malinaw ang kanyang tungkulin bilang tulay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Matapos ang kanyang unang malakas na engkwentro sa halimaw, ramdam ni Nero ang pagbabago sa sarili. Ang bawat galaw ng kanyang kalahating katawan ay mas maayos, mas mabilis at mas kontrolado. Ngunit higit sa pisikal na lakas, ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa sa tunay niyang layunin. Isang layunin na higit pa sa sariling kagustuhan o kaligtasan. Isang gabi, habang nakatayo siya sa tuktok ng bundok, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan sa kalangitan, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Hindi ito halimaw, hindi rin tagapagbantay. Ito ay isang nilalang na may anyo ng tao ngunit may aura ng karunungan at kapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Ang mata nito ay kumikislap, puno ng kaalaman at lihim. Ito na ang oras mo, wika ng nilalang, at sa tinig nito, ramdam ni Nero ang bigat ng kasaysayan at ng kanyang lahi. Ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa lakas at bilis. Ikaw ay ipinanganak upang maging tulay, isang tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng nilalang. Ngunit ang landas na tatahakin mo ay puno ng panganib, pagtataksil at sakripisyo. Si Nero, bagaman nagulat, ay hindi umatras. Alam niya sa puso niya na ito ang dahilan kung bakit siya ay ipinanganak na kalahating ahas. Ang bawat aral mula sa mga tagapagbantay, bawat engkwentro sa halimaw, at bawat karanasan sa kagubatan ay naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Ang nilalang ay nagpatuloy. May mga puwersa na naghahangad sirain ang balanse. Ang ilan sa kanila ay kaaway, ang ilan ay kaalyado, ngunit lahat ay sumusubok sa iyo upang malaman kung karapat-dapat ka sa iyong lahi. Ang iyong desisyon at kapangyarihan ang magtatakda ng kapalaran ng mundo. Habang pinagmamasdan ang kalangitan, naramdaman ni Nero ang responsibilidad na bumabalot sa kanyang puso. Hindi na siya pwedeng magpadalos-dalos o umasa lamang sa lakas ng katawan. Kailangan niyang gamitin ang talino, damdamin at pakiramdam ng kanyang lahi. Kailangan niyang maging matalino, matatag at maingat sa bawat hakbang. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Nero ang mas malalim na pagsasanay. Pinagmasdan niya ang enerhiya ng kagubatan, pinag-aralan ang mga galaw ng ibang nilalang at pinagsama ang kanyang likas na kakayahan sa aral ng kanyang lahi. Natutunan niyang gamitin ang bawat elemento sa paligid niya, hangin, tubig, lupa at apoy upang mapabuti ang kanyang kakayahan at protektahan ang balanse. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman niya ang unti-unting paglapit ng mas malaking panganib. Ang mga kaaway ng lahi ng ahas ay hindi lamang simpleng halimaw. Sila ay nilalang na may matinding karunungan at estratehiya, handang sirain ang sino mang tatangkilik sa balanse.
At sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa tuktok ng bundok at pinagmamasdan ang liwanag ng buwan, napagtanto ni Nero ang kanyang tunay na layunin. Hindi lamang ito laban para sa kanyang sarili. Ito ay laban para sa lahat. Para sa kagubatan, para sa mga tagapagbantay, at para sa mundo ng tao. Ang kanyang kapangyarihan, ang lahi ng ahas, at ang connection niya sa mundo ng nilalang ay magiging sandata upang panatilihin ang balanse, at sa bawat hakbang, mas lalong malinaw ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng dalawang mundo. Ang gabi ay tahimik sa kagubatan, ngunit ang katahimikan ay nagdadala ng bigat. Si Nero ay nakatayo sa gitna ng isang malawak na liwasan, pinagmamasdan ang buwan na buong buo sa kalangitan. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa paligid, isang tanda na ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay ay malapit nang magsimula. Hindi naglaon, unti-unting lumitaw ang kalaban, isang nilalang na mas matalino at mas malakas kaysa sa anumang nakaharap niya. Ang katawan nito ay pinagsamang lahat ng pinakamapanganib na katangian ng mga halimaw sa kagubatan, mabilis, matalino, at puno ng enerhiya na nagbabanta sa lahat ng nasa paligid. Ngunit higit sa lahat, ramdam ni Nero ang isang matinding kaalaman na nagmumula sa kalaban. Isang kaalaman sa kanyang lahi, sa kanyang kahinaan, at sa kanyang pinagmulan. Ngunit sa halip na matakot, napansin ni Nero ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Sa bawat galaw ng hangin, sa bawat huni ng hayop, ramdam niya ang ugnayan ng lahat ng elemento sa paligid. Ang tubig, ang lupa, ang hangin, at ang apoy. Hindi lamang siya nakadepende sa lakas ng kanyang katawan. Ang kanyang talino, damdamin, at instinct ng kanyang lahi ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa unang engkwentro, mabilis na kumilos ang kalaban, ngunit sa bawat galaw nito, ramdam ni Nero ang kahinaan at taktika. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng kanyang likas na kakayahan bilang kalahating ahas at ang lahat ng aral mula sa mga tagapagbantay, nagawa niyang mailigaw at mapigil ang kalaban. Ang kanyang buntot ay kumikislap, ang kanyang katawan ay mabilis na umiikot, at bawat galaw ay puno ng estratehiya. Ngunit ang laban ay hindi lamang pisikal. Ang kalaban ay naglalabas ng mga ilusyon, sinusubukan sirain ang isip at damdamin ni Nero. Nakita niya ang sarili na nag-iisa, tinatanggihan ng mundo at walang kapangyarihan. Ngunit sa halip na matakot, pinilit niyang alalahanin ang bawat aral, bawat gabay ng tagapagbantay, at bawat koneksyon sa kanyang lahi. Ang kapangyarihan mo ay hindi lamang sa katawan, bulong ng tinig ng kanyang ninuno sa kanyang isip. Ang tunay na lakas ay nasa puso at isip. Sa pagtanggap ng sarili mo, magiging ganap ang kapangyarihan mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nero ang isang kakaibang pagbabago. Ang kalahating katawan niyang ahas ay kumikislap ng mas maliwanag, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, at ang bawat galaw niya ay puno ng katiyakan at kapangyarihan. Pinagsama niya ang lahat ng natutunan, ang likas niyang kakayahan, ang katalinuhan ng lahi, at ang koneksyon sa kagubatan. Sa isang mabilis at matalinong galaw, hinarap niya ang kalaban. Hindi ito nagtagal. Ang bawat paggalaw niya ay nagdulot ng tamang epekto, at sa dahil napalayas niya ang nilalang na nagbabanta sa balanse ng mundo. Ngunit hindi lamang iyon ang mahalaga. Sa bawat tagumpay, ramdam ni Nero ang pagtanggap sa kanyang sarili, ang pagtanggap sa kanyang lahi, at ang pagtanggap sa tungkulin na ipinagkaloob sa kanya. Sa wakas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, napagtanto ni Nero ang kanyang kapalaran. Siya ay tagapangalaga, hindi lamang ng kagubatan, hindi lamang ng mundo ng tao, kundi ng balanse ng lahat ng nilalang. Ang kanyang kalahating katawan ng ahas ay hindi isang sumpa o kakaibang kapalaran. Ito ay isang regalo, isang tanda ng lakas at responsibilidad. At sa gabing iyon, habang tahimik ang kagubatan at ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, nakatayo si Nero sa tuktok ng liwasan, buong tapang at buong puso, handa nang yakapin ang lahat ng hamon, panganib, at responsibilidad na dala ng kanyang lahi. Ang kanyang kapangyarihan, katalinuhan at puso ay naging gabay sa balanseng mundo. Isang patunay na kahit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ng tunay na kapangyarihan ay laging magtatagumpay. Si Nero, ang lalaking kalahating ahas, ay ganap ng tumanggap sa kanyang kapalaran.